Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Viljon Comilang. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNP correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Lalaking nagpuslit ng ilegal na droga sa loob ng police station, arestado ng PNP sa Camarines Norte. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Isang lalaki matapos sa manuntang kainay puslit ang iligal na droga sa loob ng Jose Panganiban Municipal Police Station bandang alas 5:51 ng hapon nitong Biyernes 9 ng Enero. Ayon sa ulat ng pulisya, nagtungo ang suspect sa impilan upang dalawin ang kanyang kalibin partner na kasalukuyang persons under police custody o PUPC. May dala umano itong pagkain na kalaunay na diskubring may nakatagong iligal na droga. Sa ulat ng pulisya, habang isinasagawa ang regular na inspeksyon ng duty jailer, napansin ng isang tissue paper sa loob ng burger na naglalaman ng dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na may hininalang shabu. Sa kasalukuyan, inihanda na ng pulisya ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsampa ng kasong kriminal laban sa suspect. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Mahigit 100,000 piso na halaga ng ilegal na droga nasabat sa Anti-Illegal Drug Operation ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Aklan PNP sa isang drug suspect sa Barangay Old Buswang, Kalibo, Aklan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsad. Sa mas pinaigting na kampanya ng kapulisan kontra iligal na droga, naaresto ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Aklan Police Provincial Office ang isang individual at nasamsam ang humigit kumulang 20 gramo ng hinihinalang shabu nito lamang 8 ng Enero taong kasalukuyan sa Barangay Old Buswang, Kalibo, Aklan. Ayon kay Police Major Jerome Manahan, hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit, ang arestado ay kinilalang si alias J na residente ng nasabing probinsya. Na-recover sa nasabing operasyon ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may standard drug price na nagkakahalaga ng tinatayang 136,000 pesos at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kusudian na ng pulisya at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan sa buong Western Visayas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat,
alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsad. Sa mas pinaigting na operasyon kontra ilegal na droga, nakumpiska ang mahigit 3 milyong piso na halaga ng ilegal na droga sa dalawang high-value target sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 3. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Edwin Baris. Value drug suspect ang naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 3 sa magkakaiwalay na operasyon ng Olongapo City kung saan mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinalang shabu ang nasamsam sa buy-bust operation sa Barangay West Bahak-Bahak. Nadagip ang suspect na kinilala bilang Bash kung saan na-recover ang humigit kumulang 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.7 million pesos. Samantala, sa Barangay Santa Rita, naaresto din ang suspect na si Kevin matapos makumpiska ang 28 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 530,000 pesos. Inahanda na ang mga kaso laban sa mga suspect habang sumasailalim sa forensic examination ang mga nasamsam na ebidensya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Hindi na nakapalagpa ang dalawang tulak ng droga matapos ang isang buy-bust operation ng mga tauhan ng Cebu City PNP. Mahigit 2.7 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot, kumpiskado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Nasabat ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Police Station 6 Cebu City Police Office ang mahigit 2.7 milyon na halaga ng hinihinalang shabu mula sa dalawang tulak sa isang buy-bust operation sa Sitio Menolida, Barangay Calamba, Cebu City noong 11 ng Enero taong kasalukuyan bandang alas 3:20 ng madaling araw. Kinilala ni Police Major Giancarlo Reyes, Station Commander ng nasabing istasyon, ang suspect na sina alias Estoy, 22 anyos at ang kasamahan nito na si alias Janet, 49 anyos. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 19 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 400 gramo at isang eco bag na ginamit bilang lalagyan ng iligal na droga. Tinataya nga abot sa 2,720,000 pesos ang halaga ng nasamsam na shabu batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustodiya ng istasyon ng mga suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay ang matagumpay na operasyong ito sa patuloy na kampanya ng mga kapulisan laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Quezon City Police District, matagumpay na naglunsad ng Project Hilamos o Holistic Initiative for Local Art Maintenance and Order Spaces sa 18 barangay sa Quezon City. Tinutukan niya ni Patrolman Edwin Baris. Lunsad ng Quezon City Police District o QCPD sa pangunguna ni District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio ang Project Hilamos o Holistic Initiative for Local Art Maintenance and Order in Spaces kasabay ng pagsasagawa ng paunang operasyon sa 18 barangay sa iba't ibang bahagi ng lungsod nitong ika-9 ng Enero. Isinagawa ang programang katuwang ang Q-Citizens, mga opisyal ng barangay at Quezon City Local Government Unit sa pamumuno ni Mayor Joy Belmonte. Layunin nitong panatiliin ang kaayusan at kalinisan sa mga pampublikong lugar, maiwasan ang vandalism, at isulong ang ligtas at walkable at child-friendly na kapaligiran. Sa kalaw ng unang yugto ng operasyon ng mga pangunahing kalsada, paaralan, park at pampublikong pasilidad sa Quezon City. Ang Project Hilamos ay kaakibat ng Upland Dignity ng DILG at sumusuporta sa City Ordinance laban sa vandalism at paninira ng ari-arian.
Hinikayat ni Police Colonel Silvio ang publiko na makiisa sa programa sa pamamagitan ng disiplina at aktibong pakikilahok upang gawing ligtas, maayos at kaaya-ayang lungsod. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Ceremonial unveiling of drug-free workplace naging matagumpay sa pangunguna ng San Guillermo Police Station. Patrolwoman Micheline Belleada sa balita. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng isang drug-free at healthy na lugar ng trabaho, nagsagawa ang San Guillermo Police Station ng ceremonial unveiling of drug-free workplace sa Municipal Compound, Barangay Centro 1, San Guillermo, Isabela, nito lamang 8 ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Ervin A. Langbayan, Chief of Police, ang programa at binigyan diin ang kahalagahan ng disiplina at integridad sa hanay ng kapulisan. Nagbigay rin ng mensahe ang mga panauhing pandangal mula sa lokal na pamahalaan, Pikadu at PIDEA Isabela na nagpatibay sa kooperasyon ng iba't ibang ahensya laban sa ilegal na droga. Ang aktibidad ay nagtapos sa pagbubunyag ng drug-free workplace signage na sumisimbolo sa nagkakaisang layunin ng mga ahensya sa pagsulong ng isang lipunang malaya sa droga. Patuloy na naninindigan ang San Guillermo Police Station sa pagpapatupad ng mga programa ng PNP na naglalayong mapanatili ang profesionalismo, disiplina at integridad sa hanay ng kapulisan at sa paglilingkod sa komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Belleada, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Belleada. At yan ang iniulat ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Viljon Kumilang. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.